Lahat tayo ay may kanya-kanyang karanasan sa buhay. Minsan, ang mga karanasang iyon ay ang siyang nagpapahina o di kaya naman nagpapalakas sa atin. Lalo na kapag kasama natin ang mga taong mahal o mahalaga sa atin. Sabi nga nila, anumang pagsubok ang dumating, basta't magkakasama kayo, ay kayang-kaya nyo itong malampasan. Pero minsan, may kinakailangan ring magbuwis ng buhay para malampasan ang pagsubok na iyon. Masayang ibinalita sa amin noon ng aming guro na magkakaroon daw kami ng field trip. Kaya naman masayang-masaya kaming magkakaklase noon. Ang field trip na iyon ay gaganapin raw ng 3 araw. Sa totoo lang kasi, ay iyon ang unang beses na mararanasan namin na gumala at makapunta sa ibang lugar. Kaya talagang masayang-masaya kami sa araw na iyon. Nang dumating na nga ang araw kung saan magaganap ang unang araw ng field trip namin, 5:30 AM pa lang noon ay ginising ko na ang 2 kong kaibigan para makapaghanda na. Siya nga po pala, nagbo-boarding house nga po pala kami. Medyo malayo kasi ang bahay namin sa eskwelang pinapasukan namin, kaya nagbo-boarding house po kami. Balik tayo sa kwento. Kanya-kanya kaming ayos na mga gamit namin na dadalhin. Pagkatapos ay umalis na rin kami at pumunta sa lugar kung saan kami magkikita-kita. Bali 2 sasakyan po ang gagamitin namin dahil medyo marami kami. At maya-maya nga po ay umalis na rin po ang aming sasakyan. Ilang oras din ang biyahe namin at nang marating namin ang aming patutunguhan ay huminto na rin ang aming sasakyan sa tabi ng dagat. Hindi ako pamilyar sa lugar na iyon at alam kong ganun din ang mga kasamahan ko. At nang magsalita na ang kasama naming guro, sinabihan kaming sumakay na raw kami sa mga bangka na naroon. Agad naman namin iyon sinunod at sumakay kaming magkakaibigan sa isang bangka. Siyempre, kapag magkakaibigan dapat ay magkakasama. May kasabay din naman kaming 3 lalaki na kaklase namin, kaya hindi kami masyadong naiilang. Naisip ko nga noon, magbabangka ba talaga kami papunta sa pupuntahan namin? Baka abutin kasi kami ng gabi. Pero kung sa bagay, hindi naman ito yung bangka na disagwan. May makina po siya at pinapaandar. Habang nasa biyahe nga kami, ay hindi ko maiwasan na isipin na kung ano ba ang itsura ng lugar na pupuntahan namin. Alam ko naman na isla ang pupuntahan namin pero hindi ko lang maiwasang maisip kung anong klaseng isla ba yun. Pero sabi naman nila ay maganda naman daw at tiyak na mag-i-enjoy kami. Makakalipas lang ang ilang minuto ay biglang napatigil ang bangkang sinasakyan namin. Kaya napatanong ako sa aming driver na kung ano ba ang nangyari. Ayon sa driver, nagkaroon lang daw ng konting problema. Ilang saglit pa ay maaayos din ito. Maya-maya pa ay may lumapit sa aming isang bangka na sinasakyan ng aming guro. Gaya namin ay nagtanong rin ito sa driver. At ganun rin ang sagot niya. Aniya, ay maaayos naman daw iyon na mabilis. Nagkaroon lang ng konting problema. Sinabi pa ng driver na mauna na raw sila at susunod na lang kami kapag naayos na ang bangka sinasakyan namin. At sumang-ayon naman ang aming guro at nauna na nga ang mga ito. Mga ilang minuto pa nga ay napaandar na din ang driver na siyang nagpagalak sa amin. Ngunit ang hindi ko maintindihan ay nang umandar na ito ay tila bigla akong kinutuban na hindi ko alam kung bakit. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon. Naisip ko noon na siguro ay dala lang ng excitement. Habang nasa biyahe nga kami noon, ay tamang tanaw lang ako
sa karagatan. At syempre, excited na rin marating ang isla. Mga ilang sandali pa nga ay natanaw na namin ang isla. Maganda naman, ngunit ang tinitigan ko, ang kabuuan nito ay para ba akong kinalabutan na hindi ko naman alam kung bakit. Sa ilang sandali pa nga ng pagbibiyahe namin ay narating na namin iyon. Bumaba na rin kami sa bangka. Itinanong pa nga ng kaibigan kong si Melba sa driver kung nasaan ba ang mga kasama namin. At parang wala naman doon. Doon ko napagtanto na, oo nga pala, nasaan nga pala sila? Bakit parang kami lang ang tao rito? Sinabi naman ng driver na naroon daw ang mga kasamahan namin sa kabila. Napaiba lang raw kasi ang daan niya, kaya doon kami bumaba. Inaya niya kaming sumunod sa kanya dahil alam daw niya kung nasaan ang mga kasamahan namin. Agad naman kami sumunod na parang buo ang tiwala namin sa kanya. Sinundan lang namin siya ng sinundan. Hindi namin alam kung saan ba talaga kami dadalhin. Pakiramdam ko, parang paikot-ikot lang kami hanggang sa napansin namin na tumidilim na pala. Nagkatinginan pa kami ni Ray, isa sa mga lalaking kasama namin noon. Pakunwaring tanong niya sa driver namin kung malayo pa ba ang lalakarin at kung alam ba talaga nito kung saan banda ang mga kasama namin. Napatigil ito sa paglalakad. Ganon din ang ginawa namin. Saglit pa itong tumahimik habang nakatalikod. Bigla tuloy akong kinilabutan at kinabahan na parang hindi maganda ang mangyayari. Bakit? Wala ba kayong tiwala sa akin? Wika ng driver. Pagkatapos ay humarap sa amin. Bumilog ang mga mata ko nang makita kong nag-iba ang itsura nito. Nakakatakot. Nakita kong umisi ito at unti-unting lumalapit sa amin na tila bala kaming patayin. At dahil nga sa takot ay napatakbo na lang kami sa iba't ibang direksyon. Nagkahiwa-hiwalay kami. At pag minamalas nga naman ay ako lang yata ang walang kasama sa pagtakbo. Mag-isa lang ako, pero ayos lang. Inisip ko na lang noon na kaya ko yung lagpasan kahit mag-isa lang ako at babae pa. Nanginginig pa nga ako noong sa mga oras na iyon at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Hindi ko talaga lubos maisip kung bakit naging ganoon ang mukha ng lalaking iyon at para bang bala kaming patayin. Pero hindi ko na muna inisip ang bagay na iyon, bagkus ay tumakbo lang akong tumakbo. Hanggang sa matanaw ko nga ang isang bangka na alam kong iyon ang sinakyan namin. Napangiti ako hanggang sa tuluyan ko nang narating ang bangka. Kahit papaano ay may alam naman ako kung papaano paandarin iyon. Kaya umakyat na ako para makaalis na. At nang paaandarin ko na nga ang bangka ay narinig ko ang isang sigaw at pamilyar sa akin ang boses. Si Janine, ang kaibigan ko. Doon ko na-realize na may kaibigan pa nga pala akong naiwan doon. Naguguluhan ako sa mga oras na iyon. Chance ko na tumakas. Pero papaano ang mga kaibigan ko? Nagdadalawang isip ako noon. Ang sabi ng kabila ay umalis na ako at iligtas ko na ang sarili ko. Pero sabi naman ng isa, ay kailangan kong balikan ang mga kaibigan ko dahil nasa peligro ang mga ito. Gulong-gulo talaga ang isip ko noon. Pero sa huli, ay mas pinili kong balikan ang mga kasama ko. Naisip ko na lamang noon na bahala na ang Diyos sa amin. Sa Kanya ko pinagkakatiwala ang kaligtasan ko at ng mga kaibigan ko. Bumalik ako at muling sinulong ang makakapalada mo. Natatakot rin ako pero nilakasan ko na lamang ang loob ko. Kailangan kong mahanap ang mga kaibigan ko para sabay-sabay kami makaalis. Hindi naman kasi pwedeng ako lamang. Hindi yun kaya ng konsyensya ko. Habang sinusulong ko ang matataas na damo, ay nakarinig ako
ng tila pagaspas ng pakpak. Kaya napatingala ako sa itaas. Bumilog ang mga mata ko nang makita ko roon ang isang nilalang. Nakalahati na lamang ang katawan. Isang manananggal. Napatakbo ako palayo at nagpalingon-lingon sa humahabol sa akin hanggang sa naramdaman ko na nga na tila umaangat ako. Nadagit ako ng manananggal. Nanginginig ako noon at nagbabadya na ring tumulo ang aking mga luha. Dahil sa takot, inisip ko na sana'y panaginip na lamang ito. Mga ilang sandali pa ay biglang napahiyaw ang manananggal na para bang nasaktan. Kaya nabitawan ako nito at nalaglag ako sa lupa. Mabuti na lang at hindi naman masyadong mataas ang lipad ng manananggal, kaya't hindi rin masyadong masakit ang pagkakabagsak ko. Pagkabangon ko ay kaagad kong tiningala ang manananggal na ngayon ay dahan-dahan nang bumabagsak dahil sa isang panang tumarak sa kanyang dibdib. Lumingon-lingon pa ako sa paligid kung sino ba ang gumawa noon. Pero kung sino man siya ay nagpapasalamat ako sa kanya. Ayos ka lang ba? Napaiktad ako sa isang boses na nagsalita mula sa likuran ko. Isang lalaki, may sakbit siyang pana sa likuran at may hawak na espada. Kaya doon ko naisip na baka siya ang nagligtas sa akin. Ayos lang po ako. Ikaw ba yung... Oo. Ako nga. Ako nga ang nagligtas sa'yo. At magliligtas sa mga kaibigan mo. Sabi nito naglalakad palayo. Sinabi naman niya na sumunod ako sa kanya. Kaya hindi ako nagdalawang isip na sundin yun. Kung nagtataka ka kung paano ko nalaman ang tungkol sa inyo, simple lang. Narinig ko ang paghingi niyo ng tulong. Nariyan lang ako sa kabilang isla. Kung hindi ako nagkakamali, mga kasamahan niyo ang mga kabataang dumayo roon. Nakakatawa, hindi ba? Sila, nagsasaya doon. Pero kayo, nagdudusa rito sa isla ng mga aswang. Kung bakit kasi dito pa kayo napunta? Wika nito habang naglalakad kami. Siguro ay nabasa niya ang nasa isip ko. Sinagot niya kasi ang tanong ko sa utak ko, pero kulang pa rin. Pero papaano mo narinig kung sa kabilang isla pa kayo nang galing? At ang bilis mo naman atang nakarating dito. Tanong ko pa. Hindi na mahalaga yun. Basta't nandito ako para iligtas kayo at makauwi kayo ng ligtas. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mangyari yan. Napangiti na lamang ako sa sinabi niya. Napakabait niya naman. Kahit hindi niya kami kilala, ay handa niya pa rin kaming tulungan. Tumigil siya sa paglalakad, kaya ganun din ang ginawa ko. Sumeryoso ang mukha niya. Bakit? Tanong ko na nagtataka. Lumingon-lingon siya sa paligid. Maya-maya pa ay pinatago niya ako sa isang malaking puno na malapit lang rin sa kinaroroonan namin. Gusto ko pa sana magtanong kung bakit pero mukhang may nag-aadyang panganib kaya sinunod ko na lamang siya. Nagtago ako sa ilalim ng puno na itinuro niya. Mga ilang sandali pa ay nakarinig ako ng angil na tila tinig ng isang mabangis na hayop. Dahan-dahan ako sumilip at napatakip ko ang dalawa kong kamay sa aking bibig. Dahil sa dalawang nakakatakot na nilalang na nakita ko, pinalilibutan nila ang lalaking nagligtas sa akin. Ang pangit ng mga itsura ng mga nilalang na iyon. Kulubot ang mukha at medyo buhaghag ang mga buhok nito. Mahahaba rin ang kuko nila. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala sa mga kasama ko. Kayanin niya kaya ang dalawang aswang na iyon? Mga ilang sandali pa ay sumugod na ang isa sa kanila. Tinangka nitong kalmutin ang kasama ko pero nakailag ito. Habang nakikipaglaban ang isang aswang sa kasama ko, bumilog ang mga mata ko.
nang makita kong tumingin sa kinaroroonan ko ang isa sa kanila. Kaya tumago ako ng mabuti. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi kaya nakita niya ako. Ilang saglit pa ay napaiktad ako nang biglang sumulpot ang katawan ng isang aswang sa harapan ko. Pero wala itong buhay, duguan at butas ang dibdib. Lumabas ka na dyan, wala na sila. Rinig kong sabi ng lalaking kasama ko, kaya napahinga ako ng maluwag. Nakita ko roon sa kabila ang katawan ng isa pang aswang na nahati ang katawan, kaya nakaramdam ako ng pagsusuka dahil sa pandidiri. Papaano mo nagawang hatiin ang mga katawan niya? Takang tanong ko sa kanya. Inilabas naman ito ang kanyang espada at ipinatong sa kanyang balikat. Pero imposible pa rin. Sobrang talim naman yung espada mo para mahati mo ang katawan niya. Mismid ito sa sinabi ko. Bakit parang nanghihinayang ka sa buhay ng mga aswang na iyan? Ha? Kung hindi ko ginawa yon, malamang ikaw ang pinagpipira-piraso ng mga yon. Sabi nito, kaya tumahimik na lamang ako. Gabi na, kaya napagpasyahan namin magpahinga muna. Dahil kanina pa kaming lakad ng lakad, kahit hindi ko naman alam kung saan ba talaga kami tutungo. Basta sumusunod lang ako sa kanya. Nang nakaramdam nga ako ng pagkagutom, ay agad siyang umalis muna para maghanap ng makakain. Ayoko pa sana magpaiwan dahil natatakot ako, pero salamat na lang sa Diyos at walang nangyari sa akin habang wala siya.